Nag-harvest kami ng talong at sinaid na ho namin yung bunga. Aming ho siyang pabubungahin ng panibagong bunga. Pinitas na din namin yung ating siling lobyo. Pinitas na din namin yung ating kamatis. Kakauwi ay nakakita ng chili fruits, kaya yan, bigla ho nakapamitas. Hi mga katroops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako ngayon mag-harvest ng talong. Sili, kamatis at nangwa na din ho ako ng chili fruit. Ginagawa namin ngayon mga katroops, nag-harvest kami ng talong. Dinadiretso na namin sa pagsasaid ng bunga. Ang nangyari kaya sa diyan sa akin talong ay sadyang nagdamihan yung mga shoot borer. Kaya pati yung mga bunga, yan, tinamaan na din ng mga shoot borer. Kahit maliliit pa nga ay sadyang pinasok na. Di na kinaya ng spray, kaya yan gagawin namin, sasaidin namin. Ito yung unang pagsasaid mga katroops. Sa susunod na pitas ay saidin na yung lahat na maiiwan. Karamihan talaga ay may laman at may butas mga katroops. Kaya ilan lang talaga yung ilalagay ko sa sako. Sa inyong talong mga katroops, ano hong tini-spray nyo diyan? Regular ko naman ho yan ini-sprayan mga katroops. Kaso nga lang talaga ay hindi talaga mapigilan. Kaya yan, magsasaid muna tayo ng bunga. Pabubungahin ulit natin ng bago iyan. Hindi nga kami nagpo-proning ng mga talong. Yun nga lang, ay pinag-proning na kami ng mga shoot borer. Kaya amin na lang kung titignan sa susunod na bunga kung gaganda yan na. Yan nga si Inhay, pinakita pa sa akin yung mga napitas niya na madami na hong butas. Hindi na talaga mapapakinabangan. Pero idadiretso pa natin yan mga katroops. So tatry pa natin i-survive para mabawi natin yung ating napuhunan. Malaki-laki na din kasi yung napuhunan natin diyan at di pa natin nababawi. Napagamasan ko na pala yan tapos nadiligan na. Susunod naman ay atin ulit yan i-sprayan para sa mga susunod na bunga. Sana ay maganda. Sana lang talaga. Sayang lang talaga kung di lang talaga dumagsa yung mga shoot borer na yan. Ay madami tayo nang haharvest. Hindi pa nga ako nakakapagluto ng minanok diyan sa talong ay sadyang nawala na. Pero magluluto pa rin tayo niyon. Babawi tayo sa susunod na bunga niyan. Sa isang linggo ay akin huyang patutubigan ulit. Didilig-diligan natin para mas maganda na at gumanda ulit yung ating talong. Tiyagaan lang talaga sa pagsasaid niyan mga katroops. 2 harvest o 3 harvest ay masasaid na iyan. May mga pailan-ilan pa rin ho talaga nakakaligtas mga katroops. Yun nga lang ay kakaunti talaga. Halos lahat karamihan ay may tama na. Okay lang ho sana kung ako yung tatamaan sa iyo. Ay, biro lang ho. Yan lang ho yung harvest ko mga katroops. Yan, pipilian pa natin yan dahil may mga nakakalusot pa din diyan na meron pang butas. Kaya kumuha muna at nag-igib muna ako ng tubig diyan sa poso. Para mapilian na natin yung talong, maalis natin yung reject, ibubukod din natin yung primera. Primera at segunda. Kaya pala namin binabasa yung talong mga katroops para ho mas mabilis namin makita yung mga reject. Mamimitas din tayo ng sili mga katroops sa kamatis. Yan na pala yung update sa ating mga tanim. Yung siling lobyo, yung siling tinaris natin mga katroops ay malapit na ho siyang dumami yung mga mapupula. Kaya sa susunod na araw ay makakapagluto na tayo ng chili garlic oil. Kahit napili na namin doon sa pamimitas, pipilian pa namin dito dahil may mga nakakalusot pa rin talaga. Yan hong ilalagay ko sa sako, yan ho yung mga reject. Gagawin ko na lang ho pampirito. May ulam ho mamayang gabi. Piritong talong na lang ho yung aking uulamin mamayang gabi. Saka ho piritong tuyo ay kasarap na partner niyo. Tapos may sawsawang ang sukang manghang saka toyo na may kalamansi para sa piritong talong. Doon pala ay talagang solved na yung hapunan. Yun nga lang ay kamahal na ng langis ngayon. Akin pa rin ho siyang ibabandel. Titignan natin kung makakailan pa tayo, kung makakapagbenta pa tayo sa palengke, kung aabot iyan ng isang bandel. Ay kung hindi naman ay akin na lang ho yan i-stock sa kubo para may pang-ulam namin. Yan nga si paring Junmar, kasama pa namin mag-harvest diyan. Habang nagbabandel ako, sila inay, ate, saka ako sila Junmar yung nag-harvest ngayon. Yan, huy, nabandel ko isa akin na ho siyang kikiluhin. Yun na yung primera. Di na ho siya umabot na isang bandel o 10 kilo. Bali, 8 kilo lang ho ang inabot. Tapos lahat na nung natira ay reject na mga katroops. Kaya yan lang ho yung atin na-harvest ngayon. Okay lang yan mga katroops, bawi na lang tayo sa susunod. Dahil nga nag-side kami ng bunga ng talong ay hindi na namin na-harvest yung sili saka yung kamatis nung umaga. Pero binalikan ko siya nung hapon. Madami na din kasi mapupulang sili doon sa ibaba o yung mga kaunahan bunga ng ating sili. Kaya hindi ko na pinagpabukas. Nung hapon lang ay pinuntahan ko na para harvestin na sila. Naghahanap pa ako ng magandang pang-spray diyan sa talong mga katroops. Baka may alam kayo, inyo lang i-comment diyan sa comment section. Atin nung susubukan, itatry i-spray sa ating talong. Medyo may katagalan din talaga mag-harvest niyang sili. Gawa ng kaliliit tapos dadami. Bago ka maka-isang bundle niyan o maka 10 kilo talagang aabutin
abutin ka ng oras. Diyan nga sa isang basket ay inabot ako ng higit isang oras sa pag-harvest. Sinunod ko na diyan mga katrops yung kamatis. Magaganda yung kamatis natin diyan, may kalalaki. Pwede mo nga yung papakin habang ikay nag-harvest. Yun muna mga mapupula na o yung mga hinog na yung aking kinukuha. Maganda kasi yun i-dried kasi ang ginagawa ko dyan sa aking kamatis dahil mura pa ay dinadried ko muna para meron akong stock na kamatis. Bali naka 5 kilong harvest din ako nung ating kamatis ay akin ho yun idadried lahat. Pagkakauwi ko mga katrops ay nag-harvest din muna ako. Chili fruits nakita ko ay may mga bunga na. Sayang kung hindi ko kukunin ay maglaglagan lang. Ay tamang-tama ay hinog na. Kaya akin na ho siyang pinagsusungkit at pinagkukuha para meron tayo maimimiranda. Nung ako'y elementary mga katrops ay sadyang sa pagkakadami mamunga niyang aming kamatsili. Ngayon medyo may kauntian na gawa ng sa sobrang lakas ng hangin ay nililipad ho yung bulaklak niya. Kaya nangyayari ay naglalaglagan. Kukunti ho yung mga tumutuloy na bunga. Pero ngayon medyo ho may kadamihan. Di ho katulad nung nakaraan taon halos pa isa-isa't dalawa lang. Kaya nakatikim na niyan mga katrops. Pagkakasarap din iyan. Iba-iba din yung lasa. Depende ho sa puno. Meron ho mapakla. At karamihan ay katamis. Itong aking na-harvest ay pagkakatam. Ito yung bagong puno. Yung sa matandang puno ay hindi ko pa siya napipitasan. Titikman natin bukas kung anong lasa na yun. Kung matamis pa rin or mapakla na. May kahirapan din palang kunin iyan mga katrops. Lalo na pag hindi ka aakyat sa bubong at hindi mo abot, ay pwede mo siyang sungkitin. Pag aakyatin mo kasi sa kanyang puno, ay masyado matitinik yung kanyang puno. Kaya kahirap talagang akyatin. Kaya dapat meron ka mahabang panungkit para makuha mo iyan. At kung aakyatin mo naman, ay panigurado ay matutusok ka ng kanyang mga tinik. Favorite iyan ng mga bata dito. Dini ho kasi sa amin sa Wawa ay sa pagkakadami ho talaga ng puno ng kamatsili. Kaya pag talaga nag-summer na at nagbungahan na iyan, ay kanya-kanya na ho talagang gawa ng kanyang panungkit. Pahabaan para padamihan na makukuha. Pagdating naman dun sa buto nung kami bata ay amin ho siyang ginagawa muta. Binabak namin siya sa gitna at nilalagay namin doon sa mata. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love!